Nakakagulat na kahinaan ng LA Lakers na expose sa Pistons. Steve Kerr lagot sa pagbench kay Jason Tatum sa Team USA. May mensahe sa Celtics fans at Warriors hindi inaasahan ng karamihan. Nanguna ngayon sa opensa at depensa sa liga. Tago ang lahat. Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Patuloy pa ring nagugulantang ang Los Angeles Lakers matapos ang nakakagulat na pagkatalo sa Detroit Pistons. Sa isang nakapanlulumong na gabi para sa Purple and Gold, natalo sila ng 12 puntos dahil sa mahina at kalat-kalat na laro ng halos lahat ng players. Si Anthony Davis lang ang tila liwanag sa laro ng Lakers. Nagtapos siya ng may game-high 37 points, 9 rebounds, and 4 assists sa shooting na 59.1%. Pilit niyang binuhat ang Lakers hanggang dulo, ngunit napilitang umalis sa fourth quarter dahil sa injury sa kanyang binti. Si LeBron James naman ay nagtapos ng may 20 points, 11 assists, 8 rebounds, and 2 steals, ngunit halatang wala siya sa kondisyon. Sinubukan niyang buhatin ang team sa huling minuto matapos ma-injure si Davis, ngunit kulang ang lakas ng Lakers para makabawi. Bagamat may magkaibang layunin ang dalawang team ngayong season, lumilitaw na hindi sila gaano kalayo sa isa't isa tulad ng inaakala ng mga fans. Para sa Lakers, maraming problema ang lumitaw sa unang mga laro at lumalabas ng mas maliwanag ang kanilang mga kahinaan sa bawat talo. Ang Lakers ay maaari lamang sumulong hanggat kaya ng kanilang star duo, ngunit naging delikado ang kanilang laro. Si LeBron James, bagamat malapit sa triple-double, ay hindi naglaro ayon sa kanyang mga pamantayan. Siya ay 7 of 16 from the field and 1 of 2 from 3-point range at may -16 rating sa loob ng 40 minuto. Sa halip na ibahagi ang bola, mas madalas na pinili ni James ang isolation plays at mag-shoot ng fadeaway shots. Matagal nang magkasama ang duo na sina Davis at LeBron mula noong 2019 at pagkatapos ng ilang taon ng pananaig ay mahirap tanggapin na sila'y bumababa na ang laro. Ngunit sa mga patuloy na health issues at pabago-bagong laro, malinaw na hindi na sila tulad ng dati. Umaasa ang Lakers na makakuha ng kalidad na minuto mula kay Jackson Hayes bilang backup center, ngunit tila nasa proseso pa siya ng pag-develop. Wala pang ibang mapagpipilian ang Lakers sa kanilang depth na naging -12 sa loob ng 9 na minutong wala si Davis sa court. 3 bench players din ang hindi nakascore sa laro. Ang second unit ng Lakers ay nagtala ng 10 puntos lamang mula sa bench. Patunay na wala pa ring sapat na depth ang team. Kahit pa may mga bagong rookies, halos pareho pa rin ang problema ng Lakers mula noong nakaraang season, ang kakulangan sa maaasahang support team. Ang Lakers ay nagtagumpay nung pandemya dahil sa kanilang defense at ito pa rin ang inaasahang susi sa kanilang tagumpay. Sa laban na ito, nakita kung gaano kalayo na ang kanilang bagsak sa depensa. Partikular na ang kanilang backcourt ang nagpapahirap sa Lakers. Ang backcourt ng Pistons ay nagtala ng 43 points at halos walang hirap ang mga ito sa pagkuha ng kanilang mga shots. Sina Austin Reeves at D'Angelo Russell ay hindi kilalang mahusay na defenders at ang kanilang kakulangan sa depensa ay nagpapahirap sa team, lalo na't sila ay kakaharap ng mga star guards gaya ni Stephen Curry, Ja Morant at Luka Doncic sa Western Conference. Kung hindi maipapakita ng Lakers ang depensa sa backcourt, magiging mahirap ang season para sa kanila, kaya't nananawagan ang mga fans ng trade. Hanggang sa mangyari ito, ang Lakers ay maaaring tumutok na lamang sa susunod na laro. Matapos ang madaling panalo ng Pistons, maghahanda ang Lakers para sa laban kontra sa Grizzlies sa Miyerkules ng gabi. Ito ang huling laban ng kanilang maagang road trip at ang kanilang susunod na 3 laro ay magaganap sa Crypto Arena laban sa Sixers sa Nobyembre 8, Raptors Nobyembre 11 at Grizzlies Nobyembre 13. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sumunod na balita? Alam ni Steve Kerr kung ano ang maaaring maging mainit na pagtanggap ng mga fans ng Boston Celtics sa kanya sa Miyerkules ng gabi sa TD Garden. O alam niya nga ba? Sa isang patudyo at pabirong tugon, sumagot ang coach ng Warriors nang tanungin siya tungkol sa kung gaano kainit ang inaasahan niyang salubong mula sa mga fans ng Celtics, na hindi natuwa nang i-bench niya ang forward ng Boston na si Jason Tatum sa Paris Olympics. Excited ako. Sa tingin ko talaga ay papalakpakan ako ng mga fans, sabi ni Kerr sa Tolbert & Copes na may halong sarcasm. Alam nyo naman kung ano ang ginawa ko nitong summer. Pinalaro ko sina Drew Holiday at Derek White ng madalas. At dahil parehong Celtics ang dalawang ito at malaki rin ang naging papel ni Tatum sa buong torneo, 3 pangunahing player na at nanalo kami ng gintong medalya.
Ito ang Amerika, day after election day. Sa tingin ko, tatanggapin ako ng mga fans ng Celtics ng bukas palad. Baka nga bigyan pa nila ako ng mga bulaklak, tapat na pagpapahalaga. Nakatanggap si Tatum ng 2 DNP CD sa kabuuan ng Olympics. At paminsan-minsan ay limitado ang kanyang laro. Hindi natuwa ang mga fans ng Boston sa papel ni Tatum sa rotation ni Kerr. Kahit pa nanatili si Tatum na kalmado at hindi nagpahayag ng sama ng loob tungkol sa kanyang role. Naging mabuti naman ang resulta ng mga desisyon ni Kerr para sa Team USA dahil tinalo nila ang France para masungkit ang gintong medalya. Ngunit naiintindihan niya kung bakit naging mahirap ito para sa mga fans, lalo't si Tatum ay isang player na bihirang hindi pinapalaro sa court. Bago ang unang practice, kinausap ko ang team at pinag-usapan namin ito, sabi ni Kerr sa isang panayam noong Agosto. Ang malinaw na usapan ay na bawat player rito ay papasok sa Hall of Fame balang araw. Kaya paano natin maayos ang laro? Paano natin maitatakda ang mga kombinasyon? At sinabi ko, hihilingin ko sa inyong lahat na i-commit ang sarili sa panalo at isantabi ang lahat ng karaniwang drama sa NBA. Napakaganda ng pagtanggap ng mga players dito, lalo na sa pagsuporta kina Jason at Joel Embiid. Pero mga world-class players ito at hindi karaniwan para sa mga fans na makitang naglalaro sila ng ilang minuto lamang. Kaya naiintindihan ko kung bakit parang kakaiba ito. Maraming fans ng Celtics at NBA ang pabirong nagsabi online na tila nakalikha ng isang halimaw si Kerr matapos mag-score si Tatum ng mataas sa pagbubukas ng season laban sa New York Knicks nitong opening season. At kahit maaaring paluhain ng mga fans si Kerr sa Miyerkules, mas malamang na ang tunay na inaalala ng coach ng Warriors ay siguraduhing hindi magpasabog si Tatum sa kanilang laro kontra Golden State. Speaking of Warriors, mainit ang simula ng team ngayong NBA season sa opensa at depensa. Ang Golden State ay isa sa 3 team na may top 10 rating sa offense at defense ngayong season, kasama ang Cleveland Cavaliers at Boston Celtics. Narito ang mga team na may top 10 defense at offense ngayong season. Celtics, Cavaliers at Warriors. Sa likod ng isang malalim na bench at muling pag-usbong ng laro ni Draymond Green at Steph Curry, may ika-4 na pinakamataas na offensive rating at pangalawang pinakamataas na defensive rating ang team sa NBA. Kahit maliit pa lang ang sample size, mukhang malakas ang Warriors para sa isang matatag na season. Ang pag-develop ng mga young players na sina Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis at Brandon Podziemski ay nagbigay ng kinakailangang dagdag sa athleticism at enerhiya ng Golden State sa opensa at depensa. Idagdag pa ang prolific na 3-point shooting ni Buddy Hield at Lindy Waters at may isa ng contender sa Western Conference. Syempre maganda ang naging schedule ng Golden State sa ngayon pero may 3 malalaking laban na parating. Ang mga road game kontra Celtics, Cavaliers at ang walang talong Oklahoma City Thunder ay magiging mabigat na pagsubok. Ang pagkakaroon ng winning record sa mga laban na ito ay makakapagbigay muli ng kumpiyansa sa Golden State team na dumaan sa mga pagsubok simula ng manalo sa 2022 NBA Finals. Matapos ang 2 season na hindi maganda ang performance, mukhang bumabalik na ang Warriors bilang contender para sa isang malalim na playoff run. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.